Hulikam sa Maynila ang komosyon sa paghuli sa isang lalaking akusado ng attempted homicide. Madadagdagan pa ang reklamo laban sa kanya matapos mahulihan ng mga hinihinalang shabu at hindi lisensyadong baril. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Kakain na sana ang dalawang lalaking ito sa barangay 340 sa Santa Cruz, Maynila nitong Martes ng madaling araw. Maya-maya, may isang nakaputing lalaki ang biglang lumapit at tila kinumpronta ang lalaking nakasombrero. Tumayo ang lalaki at tila may binubunot sa kanyang bewang. Bigla siyang niyakap ng kasama niyang naka-orange na damit. Kita sa CCTV na baril pala ang bubunutin sana ng lalaking nakasombrero na nakuha ng kanyang kasama. Habang ang nakaputing sando, bumunot din ang baril. Ayon sa barangay, undercover na pulis ang lalaking nakaputi at may dalang warrant of arrest para sa lalaking nakasombrero dahil sa kasong attempted homicide. Kala ko nga sabi may away daw. Ay na makita ko yung pulis. Kilala ko naman yung ibang pulis dito. Bukod sa hindi umano lisensyadong baril at mga bala, nakuha rin sa akusado ang isang sachet ng hinihinalang shabu. Sabi ng barangay, mayroon ding cellphone na nakuha kung saan nakita ang ilang text na mayroong nag-uutos sa akusado para pumatay. Dayo lang siya. Kung hindi niya nakuha yung baril, eh di patay yung pulis, di ba? Nakatakdang isailalim sa ballistic examination ng baril na nakuha sa akusado para malaman kung may kaugnayan ba ito sa mga nakalipas na insidente ng pamamaril sa lungsod. Sinubukan naman namin makipag-ugnayan sa lalaking naka-orange na t-shirt pero tumanggi na siyang humarap sa kamera. Sir, ang pamilya ko, sir, bantayan nyo, sir. Sir, bantayan nyo yung pamilya ko, nagmamakaawa ko, sir. Yan naman ang naging pahayag na akusado sa mga pulis dahil may nagbabanta umano sa buhay ng kanyang pamilya. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Manila Police District ang akusado. Bukod sa naunang kasong attempted homicide, nahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na may kaugnayan sa gun ban ngayong panahon ng eleksyon. Gayon din ang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News.